Si Tatay Bert ay abalang nag-aayos ng kanilang paninda para ipagbenta sa palengke mamaya. Si Nanay Celia naman ay nagluluto sa maliit na kalan para sa kanilang umagahan. At ang kanilang anak na si Lena ay nagbabasa ng libro sa isang sulok. Nato, siguradong may sapat na tayong pera mamaya kapag ang ating mga paninda ay nabenta natin sa palengke. Oo nga, at sana mapaubos natin ang ating paninda ngayong araw para may pangbili na tayo ng gamot ni Nena at may pang araw-araw na tayong pera. Umalis na ng bahay si Tatay Bert at Nanay Celia para ibenta ang kanilang paninda sa palengke. Bili na ho kayo ng prutas, sariwang prutas. At umaga ma'am sir, magkano po ito? Prutas po. Kung kilo ma'am, ang kilo 50 pesos po. Ay, sige, sa susunod na lang po. Salamat po ma'am, balik po kayo. Magandang umaga, Aling Celia. Magkano po to? 30 pesos ang kilo na eh. Ah, sige po, kunin ko na po to lahat. Saka po, dagdagan ko na lang din po ito. Magkano po lahat, Aling Celia? 30 pesos lahat eh. Ay, sige po. Ito po. Salamat, Ning. Balik na ba? Isubi mo, Ning. Salamat. Celia, wala na atang bibili at malapit na ding magdilim. Sige, ilistik ko na yan at sasaglit na muna ako sa pharmacy at bibili ng gamot ni Lina. Sige. Magandang hapon na itay. Ano anak, kamusta ng iyong pagbabasa at pag-aaral? Maayos naman po itay, kaso nagdadalawang isip po ako kung papapatuloy ko pa po ba o titigil ko na mga itong pag-aaral para matulungan po kayo sa palengke. Anak, huwag mo kaming isipin ng iyong inay. Kaya pa naman namin. Isipin mo ang iyong pag-aaral para makapagtapos ka at makakuha ka ng magandang trabaho at may yaman mo kami sa kahirapan. Tama ang iyong tatay, anak. Huwag mo kaming isipin dahil kaya pa naman namin magbenta sa palengke. Opo, ipapangako ko po sa inyo na mag-aaral po ako na mabuti para sa inyong dalawang nila. Ang galing yan, anak. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. O siya, halina kumain muna tayo at baka lumamig ang pagkain. Nga pala anak, uminom ka na ba ng gamot mo? Okay na yun. Tubig. Ito yung gamot mo. Oh, Bert, matagal pa ba yan? Malapit na ito, inaayos ko na lang ang mga ititinda natin sa palengke. Baka mawalan tayo ng pwesto sa palengke niyan. Patapos na ito, sandali na lang. Oh, anak, Lena, iiwan ko na itong baon mo dito sa lamesa ha. At aalis na kami ng iyong tatay.
sir, bili na ho kayo sariwang prutas ho. Yeah, bili na kayo, free taste. Mura Yeah, lang po. yeah, bili kayo. Yeah, bili nga. Sir, bili Free na taste ho yan. kayo. Bili kayo. Yeah, Bili na ho free taste. kayo. Naku, Bert, mukhang hindi maubos ang paninda natin ngayon ah. Oo nga, mukhang kukulangin tayo sa pambili ng gamot ni Nena. Bili na kayo, madam. Magandang hapon po. May malapit po kayong mall dito. Magandang hapon po. May malapit po kayong mall dito. Magandang hapon po sir. Sa kabilang bayan po ako nakakarap. Dumiretso lang po kayo, kumaliwa po kayo at hindi na po. Ay, sige po. Salamat po. Ilang minuto na ang nakalipas. Nag-aayos na ng paninda si Tatay Bert dahil sila'y uuwi na. Nang mapansin niya ang isang wallet sa gilid ng kanilang mga paninda. Oh, naku, mukhang may nakahulog ata ng wallet dito. Binuksan naman ni Tatay Bert ang wallet at ito ang kanyang nakita. Ako, sobrang daming pera nito. Hala, kanino kaya yan? Baka dun siya nagtanong kanina. Umuwi muna ng bahay si Nanay Celia at Tatay Bert para pag-usapan ang tungkol sa wallet na madaming pera. Napakalaking pera na nito, nakakatakot tawakan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakahawak ng ganitong kalaking pera. Kailangan, bukas na bukas, mahanap na natin ang may-ari nito at may balik. Maaga silang umalis sa kanilang bahay para hanapin ang lalaking may-ari ng wallet. Nasa police station na sila Nanay Celia, Tatay Bert para i-surrender ang wallet. Kahit na kailangan ni Tatay Bert ng malaking pera para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at panggamot sa kanilang anak, ay mas pinili niyang ibalik ang wallet na maraming pera. Oo, mga pwede. Magandang umaga po sir, ang po pala yung nakapulot ng titawin ng kahapon. Ito po, ibabalik ko lang. Ay, thank you po sir. Ay, sige po sir. Pauna na po kami, nagmamanabibig po sila rin. Sige po, ingat po kayo. Sige po. Mukhang sobrang yaman ng may-ari ng wallet na yan. Oo nga, hindi man lang tayo pinasalamatan. Mukhang nagmamadali pa. Okay lang yun, basta naisa uli na natin ang pitaka. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Oh, ikaw pala Iha. Ikaw ata yung anak ng mayamang lalaki kahapon. Ay, opo. Ako nga po. Nagpunta lang po ako dito para magpasalamat sa ginawa niyong kabutihan kahapon. Wala yun, Iha. Ginawa ko lang ang tama. Nanong kung okay lang po sa inyo, gusto niyo po bang magtrabaho sa bahay namin? Ako, nakakahiya naman. Ngunit, pero kung anong trabaho yun? Kailangan po kasi namin ng tauhan na magbabantay sa aming bahay na katulad niyo po na mabuting tao. Ganun ba? Eh, tindero lang naman ako dito sa palengke. Naku, wala po yun. Pasasalamat ko na din po yun sa pagbalik niyo ng wallet ng papa ko. Ako, Iha, salamat naman kung ganun. Ito po yung address nga namin. Salamat, Iha. Salamat po. Salamat. Salamat. Honesty is not measured by wealth or social status, but by the goodness of the heart. Even if you live in a small home, as long as you have a pure heart,
and a desire to help that is worth more than any material thing. In a world full of challenges and temptations, the simple act of returning a lost wallet is a reminder that there are still people who stand by what is right and true. I do not seek any reward or compensation. It is enough to know that I was able to return something valuable that may have caused you worry or trouble. I hope this inspires others to remember that kindness and honesty always have a place in our society. Thank you for the trust, and may this be a lesson that in every trial, a person's goodness is what truly matters. A small act of honesty can have a big impact on the hearts of others. Magkalumisan ka!